considered as a strategic site for settlement due to life necessities such as plentiful water and fertile soil. One of the magnificent civilizations that lived here is the Nabatean civilization. Hegra was one of the most important cities. Excuse me, sir. May tatanong nga ako sa iyo, sir. Ano bang experience mo ngayon? Anong masasabi niyo na nakarating kayo sa lugar na to? Napakaganda at talaga very impressive. Amazing. So, marami din tayong mga kasama dito na mga turista, no? May mga Koreano, may mga siyempre mga Pilipino. Matagal din kaming naghintay doon sa Old Town. So, ito yung bus natin, Al-Ula. Yung isa nandun. Saka yung pangalawa ngayon nandito. Sabi nila, pag ganito kaganda ang entrada, ay isang royal family ang inililibing dito. What is up mga bay, mga day? Kumusta na kayo dyan? At kumusta na mo diha? And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumuka. So, ayun guys, dito na kami sa Hegra. Oh my God! Wow! So, yung appointment namin ngayon, 2:30 PM. So, andito na kami ngayon sa Hegra. So, matagal din kaming naghintay doon sa Old Town. So, may bus pala ngayon na na naghihintay upon appointment sa booking. So, ito yung waiting area sa mga tourist daw kuno. Turista naman tayo kasi hindi naman tayo taga dito, di ba? We can say that we booked 60 and we can go. You can ask this person. I think you know. Mariah? So, andito yung mga kasama natin sa likod. Mga kasama namin. So, meet up muna. So, ayan yung bus namin. So, ayan yung bus namin sa labas. So, punta na tayo doon. So, ito yung bus natin, Al-Ula. Napaka-excited ang araw na to. So, hindi mabubuo ang araw sa walang group picture na naman tayo. Picture. So, andito na kami sa loob ng bus. So, hinihintay na lang siguro kung mapupuno ang lahat o kung nandito na ba lahat. So, saka siguro aalis na yung mga kasama namin sa likod. Yan, si Bong. Peace. So, marami din tayong mga kasama dito na mga turista, May mga Koreano, may mga siyempre mga Pilipino. Ito, Japanese to.
half Japanese, half Filipino. Yung isa naman, half German, half Shepherd. Yung isa. Ano bang masasabi natin ngayon sa pagiging turista natin ngayon, sir? Gamitin mo pagka German mo, half German, half Shepherd. Excuse me, sir. May tatanong nga ako sa iyo, sir. Anong masasabi niyo na nakarating kayo sa lugar na to? Napakaganda at talaga very impressive. Amazing. Massive experience. Salamat, sir, sa pag-share ng inyong Okay, sige, sir. Sa mga taga Cavite, nakapag-remit na ho kami. Ayun, guys, ano? So, si Sir Alvin, taga Cavite yan. Shout out sa mga taga Cavite dyan. So, ayun, guys, ayun yung bus na naghatid sa amin, ano? Umalis na siya. Ayun, si Bong pala kasama namin. Yun. Kaway-kaway dyan, Bong. So, dumating na kami sa Hegra, ano? So, ito yung pinaka-tourist destination. Hegra is ancient Greek word. Madain Sali province, ano? So, specifically in Saudi Arabia. So, andito kami ngayon, Al Ula. And ayun, mga rock formation. May mga rock formation tayo na madadaanan. Actually, ang lugar na to na pupuntahan natin ay isang libingan, ano. It's an ancient tomb. So, hindi pa natin alam kung saan tayo dadaan. But specifically, may mga tourist briefing tayo ngayon. Assalamualaikum. So, sasakay pa pala tayo ng isa pang bus. Salamat. So, may bus pa na isa para sasakyan natin uli. Ayun, ano? Kala ko isang bus lang. Nanapod ba eh? Baklaran tayo dyan. Second bus. Hello. Hello, hi. How are you? So, pangalawang bus. Hindi ko alam kung saan kasi nga ay first time din natin dito ngayon na sumakay, ano. So, hintayin lang natin mamaya at update ko kayo kung saan tayo dadalhin ng bus na to. So, nandito na tayo sa first destination, first stop natin. Yun yung bus na nasakyan natin, the second bus. Susundan lang natin yung mga kasama natin sa biyahe, ano. Mahangin dito. Sobra. Excuse me? Ladies, let's go please. So, yun yung ano namin tour guide na sumama ngayon. So, punta tayo doon. Yung lalaking tour guide na nandun ay naghihintay na.
during ancient civilization. Dito nagtatagpo yung mga incense trading sa lugar na to, sa Hegra Al-Ula. Okay, yep, no. So everybody, welcome to Hegra. My name is Adele, I'm a storyteller. Now the tour is going to be exactly about 2 hours, starting from beginning of the center, and we have 4 stopping area. This is stop number 1, we're going to spend here 20 minutes. Thank you, my colleague. Welcome again. I am Rim. This is my colleague Nasser. We are a heritage ranger. Our job here is to keep you safe and protect the site. If you want any help, feel free to ask. We will be with you all of the time. Fourth one, it has something significant religious square. Over there, there are plenty of these called niche. This niche is worshipping by God. By goddess, different gods. And the main are different religious society, polytheism. These has a meaning I'll explain to you in the other side. And the end of the sea, they have some religious rocks. The oldest one is called Thamudic, and the Nabateans, they have a special script called Nabatean Aramaic. Aramaic, which is a Semitic language. There's one example here. This shortly after from here, but keep in mind that the ranger, they have limited space. So take a picture as you want. If you have a question, just reach me, okay? So, andito na tayo sa pangalawang destination. So, medyo ito ang medyo exciting kasi malalaki ang tomb na dito, yung libingan na pupuntahan natin. Napaka-swerte na natin na nakapasyal sa mga ancient history places na kagaya nito, napakalaking oportunidad na inabot natin tong mga lugar na to. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga nakita ko sa paglalakbay ko dito sa Saudi Arabia, So ito yung isa sa tomb na mapapasyalan natin ngayon. So libingan to. So, dito tayo sa isang libingan uli. So, yung isa nandun. Saka yung pangalawa ngayon nandito. So, may pinakamababa na nakita natin ngayon na libingan. Pero bawal pumasok, guys, Tomb number 42, 'yun. Yan, tomb number 42. So, yan. Hindi tayo pwedeng pumasok. Pero pwede nating silipin lang dito sa labas. We can look but cannot go inside. No. So, ito yung nasa loob ng tomb. Okay. Thank you. Yan ang pwede nating silipin kasi yung
libingan na yun ay nasa mababang posisyon. So kaya pwede nating silipin. Yung kanina kasi medyo mataas yung ano niya, yung elevation ng pinakapinto niya, no. So kaya hindi natin pwedeng malapitan. Dito sa mga area na to, yan yung una nating pinasok. At ito ay mga nasa mababa na posisyon, ano. So, yun nga sabi nila, ang mga nakalibing dito nung araw ay mga royal blood o yung mga may kaya, no, sa buhay, yung estado nila sa buhay. Ayan. So tomb number 40. Yan. Ito yung loob, ano. Hindi lang tayo pwedeng pumasok, ano, guys. Ito pa yung tomb number 39. So, maliit lang siya. At yung pinakapintuan niya ay mababa lang din. So, tingnan nyo. Bato yung materials niya dito. Siyempre, nasa bukid, nasa bundok tayo na bato. So, ito yung ano, loob niya. So, ito pa, oh. Meron pa dito. Number 38. Ayan, oh. So, meron din dito. Ayan, oh. So, wala silang mga tools, kundi yung mga bagay na matutulis lang ang gamit nila, di ba? Grabe. Sa atin yun naman, may ukit pa. Yan, during Roman empires. Tomb number 35, ito yun. And this guy, it has two names beyond it. Has a beard. This the name of the god called, huh? Say is Beast, a Beast Egyptian god. It means happiness and celebration after life. Okay. A second name behind it is a Sumerian god called Humbaba. Okay, you know the story of Gilgamesh and Enkidu, the first ancient story in Mesopotamia. Okay, this one is protector Asida forest. The snakes, when it comes here, representing the style of the death, as a warning sign, or maybe as a life afterlife. Roses representing life forever. It's like a graveyard. And this type of tombs to bury them. Now, the question is that where the people usually live from that time? Over there, there's a rock. You can see the rock over there. That's a residential area. The archaeologists who live here, they managed to find the remainder of a city. Now, the city, it wasn't like that, but it was remaining up to 2,000 years from rocks. They cut the rock from there, and they built a wall around it, and many houses around it. And that's a temple, like a Greek. It's similar like in Greece, you know, what is the temple of the British one in the Hellenic? I think I forgot the name, but it looks like the same concept. What happened to this the city? Many people, they took the rocks, maybe during 12th century, 13th century, yeah, and they left nothing. That's why it's empty, or remain a city as undead. So this is the city as well here, and that's what they barely own that. What happened to the Parthenon? Yeah. So, dito lang pwede pumasok sa tomb number 26. So, ito yun. Tomb number 26. So, pasok tayo.
Ang lamig dito sa loob, guys, ano? So, uulitin ko, sabi ng tour guide, yung mga nakalibing dito sa mga royal blood na to, nakatera sila nung araw, nung 12th century, ay doon, sa lugar na yun, doon sa batuhan na yun. Kaya ay na-empty na yan dahil, syempre, nung naglipas na yung panahon ay pinagkukuhanan ng mga taong sumunod sa kanila. Ano? So kaya yung lugar na yan dun sa may mga bundok na yun ay empty na. So ang lahat ay naging history na lang. Etong mga libingan na to at kung ano-ano pa. So nandito tayo sa pangatlong stop. Ayon dun sa nakasaad ay ito ay libingan ni Lian, ang anak ni Kuza. So it has been a facade, or it might be the most important person or family members in 12th century. Royal blood talaga siya, no? Sa pamilya. So kaya maganda ang kanyang libingan. So instead of 2 columns, 4 ang column na ginawa sa kanya. So eto yon. So ayan guys, ano, ito yung Hegra dito sa Al-Ula, the Kingdom of Saudi Arabia, and it is been noted by Addo Domini 12th century etong lugar na to at libingan ng mga royal family dito sa during Petra time. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog, at huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko na mga video. At lagi niyong tandaan, just only love mga bay, mga day. So see you on my next vlog. Peace!